Just arrived in San Fernando. Dito tayo magkikita-kita sa may katedral ng San Fernando. So, ikutin muna natin itong lugar na to. Ang pinakaunang probinsya sa buong Kingdom of Luzon ng 1571. Ano yung pindang? Tapang Kalabaw. Tapang Kalabaw. Damulag po sa amin. Kapampangan, Pindang Damulag. Pindang Damulag. Medyo maasim ng konti. Hello mga senyor, naandito tayo sa San Fernando, Pampanga at mag-join tayo sa Lakbay Bisita, San Fernando, organized by one of the local guides dito sa San Fernando, si Junel. So bibisitahin natin ang historic at saka heritage city ng San Fernando. Puntahan natin na kanyang simbahan na nasa likod natin, munisipyo, ang palengke syempre para matikman ng masasarap na pagkain, museum, mga ancestral houses, at sasakay tayo ng kalesa. So tara na, lakbay bisita na tayo dito sa San Fernando. Let's go! Just arrived in San Fernando. Dito tayo magkikita-kita sa may katedral ng San Fernando. So, ikutin muna natin itong lugar na to. So, my name is Junel. I'm tour guide Junel. I'm a community guide po ng City of San Fernando who happen to be getting my accreditation of regional tour guiding po sa buong Central Luzon. We officially welcome you po sa tinatawag namin Lakad Bisita San Fernando. Ay, hindi ko napatay. Mamaya na dyan, DNR. So, actually po, kasama ko rin po dito ang nag-serve na ng tour operator for this very circuit, which is si James Allen Santiago. So, Morning! He's currently working with the city tourism office, and the success of this won't become possible without James kasi po siya talagang mag-coordinate. So, ayun lang yung mangyayari po niyan whenever you want to rerun this
lalo po coordination sa Kalesa, Palengke. Si James, trabaho niya bigla yan. So, pero kami po ng DOT sa kanya po dadaan. So, later on, pag nandun po tayo sa balik, bigay niya na lang yung contact details niya para mas madali po. Okay? So, I would also like to welcome you. This is our church. Hopefully, hindi naman tayo disturbance. Tapos naman lang po yung Mass. This is the Metropolitan Cathedral of San Fernando. Welcome po sa City of San Fernando, Pampanga. And welcome sa Pampanga Province. Dire-diretso po. So, Lakad Bisita San Fernando was conceptualized on the idea that I po kasi is from a nearby town of Apalit. Hindi po ako lumaki dito, but reading San Fernando, I fell in love with it. Tapos yung kabutihan ng San Fernando. Nakakaya. So, definitely parang pare-pareho po tayo, no? I just happen to have read things in advance, pero pare-pareho po tayong bisita ng City of San Fernando. So, nandun tayo sa ganung perspective. And I want everybody, since this is a heritage walk, Palengke tour, and a Kalesa ride, we will be transforming you to the things that made City of San Fernando, the cities of San Fernando of today. Okay? So, let me start. Pero typically po, bago ako nag-i-start, meron akong pinapaliwanag na tatlong bagay. Kahit ito na lang yung legacy ko po sa mundo ng kila Sir Joseph, no? There are three things definitely in heritage tours na laging interchangeable. That would be your culture, history, and heritage. Alright? So, umpisa po natin sa culture kasi diba, ito po heritage tour. So, simulan natin sa culture. Culture po is, anyone? Culture is way of life. Nakagawian. Way of life. So, definitely, if someone is doing this, that's their way of life. Ganun kasimple. Culture can be dynamic. Pwede po siyang magbago-bago. Magbigay ako ng example. For example, our admonition to K-pop groups could be K-pop culture. Kasi sa ibang lugar, hindi naman ganun yung way of life nila. No? Sa Pampanga, ang pinagusto kong kultura na mabuhay namin ni James Santiago, Sir Joel, would be pagmamano. Napakasimple lang po ng konsepto ng pagmamano. No? Pagmamano is derived from a Spanish term, which is hand. Hello, Sir Joel, because it is literally asking for someone's hand. So, Mapilar, actually, I'm just resisting the urge to do pagmamano. But may I? Yeah. Okay po. No? Awang ka nun dyan. Thank you. So, definitely, you're seeking someone's blessing. Pero pagkakalam natin sa mga bata, it is something na respect. Respeto sa matanda. But during the time, since we were under the Spaniards, marami kasi hindi na ginagawa considering para sa kanila, you are being subjected to someone's power. Diba? Parang laging inferior, parang lagi na lang kawawa yung istorya natin. Parang lagi mo tayong victim. No? However, ang pagmamano po sa amin would be definitely something bigger than being subjected to authorities. It also includes humility because even though wala pa dito ang Spanish people, wala pa ang mga Spaniards, we've been doing respecting elders already. Okay? And alam po niyo po ang kagandahan sa pagmamano, it does not just show respect, but it will show humility. For ang pinakaunang probinsya sa buong Kingdom of Luzon ng 1571. Noong 1571, nandito na po yung mga Spaniards, nandun po sila sa Lubao. Dapat napunta sila sa taas, kaso naligaw sila ng konti, napunta sila sa Lubao. That's why kung titingnan nyo nga yung history records, Lubao will be taking its establishment September, pero ang Pampanga Day would be just December 11, 1571. Okay po? So, maliban doon, ang pinakapang-importante, nung dumating sila dito ng 1571, anong napansin nila sa mga indigenous people? Kami po ay laging nasa Ilog, Pampang. Ilog, Pampang, di ba? Definitely, even Mesopotamia, Euphrates River, it would make sense for the settlement, for the first civilization to start on a body of water. Kaya saan tayo iinom, di ba? Ganun lang ako, kaya may well of Jacob na lang tayo sa Israel. So, tinawag nila yung mga Pampanga, yung mga people na nasa Pampanga River as mga tao sa Pampanga. That's why we got the name Pampanga. Okay? So, yung Pampanga, kaya pag sinabi ngayon Pampanga River
Riverside River, no? Yun talaga yung kahulugan ng malalim. That's important because it will allow you to understand that the very city we are on is later nang na-establish. So 1571, marami nang kaganapan po noon, 200 taon. Kasi ang Pampanga, ang San Fernando is established ng 1754. So from 1571 to 1754, ilang nanay na nangyari doon, ilang preskiti na nabuhay doon. Because nagsimula kami sa mga river banks hanggang nagpunta tayo ng inland. Okay. But on 1573, bumalik po ako sa kasaysayan. Si King Philip II, kung saan pinangalan ng Las Islas Pilipinas nung prinsipe pa lang siya, ay nagkaroon ng decree, sabi niya. This decree is for the loss of the Indies, which would state that every pueblo must be under the bells. Los Bajos de la Campanas. Ang ibig sabihin, ayun ang naging precursor ng lahat ng grid-like poblasyon na meron tayo. Kasi kung ang bayan po, nakadepende sa simbahan, kung sino ang matanaw ng tunog ng kampana, siya po ay sabok ng bayan na yon. Okay? Under the bells. Tapos, inano po nila tayo, inipon nila tayo, dito kayo, mga taga-Pampanga River, dito. Kasi ninyo, wala naman masyadong river dito. Gagawin natin, dyan ng palengke, dyan ng City Hall, dyan ng sementeryo, dyan ng eskwelahan, sa isa pong grid-like. Dahil sa 1573 ordinance, no? Yung pagkasanay natin sa tubig, nawala ng konti. Napalitan na napunta tayo sa grid-like setup. Okay? So, ngayon po, yung 1573 na yon, gano'n na yung matagal ngayon? City of San Fernando could be considered on what its purest form is. Kasi nakakapag-poblasyon pa tayo. Church, City Hall, palengke, sementeryo, eskwelahan. Ito po ang City of San Fernando. Sabungan pa kayo. Tapos, kasi po yung salubong no? Actually, yung pagsasabong came from the concept of salubong nung araw meron kaming titi noon na chicken. Para hindi magalit ang titi ng river, kailangan namin paglagay ng sacrifice ng blood. Pinagsasalubong namin yung mga manok. Hindi kami makasiguro kung sinong mananalo, dinadamihan namin yung salubong ng manok, which eventually became sapo. Okay? Actually, that practice was nalagay pa yun dun sa, di ba, pansinan niyo, pag Easter Sunday, nagsasalubong si Jesus at si Mary. Same concept. Religious syncretism. Okay? Tapos ang era, ni-renovate siya kasama ng Manila Cathedral sa Intramuros. Sabay sila. Ang bumanat noon si Fernando Ocampo. Doon siya pinanganak sa isa sa mga bahay dito. Siya ang father of modern architecture. Kaya ang ating pong simbahan sa San Fernando ay hindi katulad ng simbahan sa karamihan ng Baroque type. Kasi ang mga Baroque type po di from 1500s onwards, ang aming pong simbahan sa San Fernando ay neoclassical na. Dahil ginawa po siya ng 1948. Pero hindi po ganito ang original na itsura. Okay? So, ito rin, ang San Fernando rin ay pinangalan noong 1754, ang hari kasi noon ay si King Ferdinand VI. Pero alam niyo dati, yung mga anti-epal bill, di ba? Para hindi magbuo ang epal, ipapangalan yun sa saint, sa santo. Na ang santo noon is si Saint Ferdinand III ng Castile, Leon at Castile. Pero si Ferdinand VI talaga. Actually, ganun din ang storya ng Angeles. Ang Angeles, ang founder niya si Pantaleon Angel de Miranda. Kaya pinangalan niya Guardian Angels. Ganon din ang Guillermo. Ang may-ari ng lupain ng Guillermo, si Guillermo Manabad. Kaya ang santo, si Saint William. Ganon lang ang style. No? So medyo parang hindi halata na ipinangalan sa'yo, pero ayun yung pamana. Okay? Hello everyone. Mag-add lang ako ng some of the information or history and even our tradition in sa mismo mga simbahan. Do you still remember when diba, first time natin
Ayan. Di ba naalala nyo, pag first time natin pumunta sa mga churches, we do knocking on the wood, di ba? Sa mga, well, sa fasad or sa pinaka-front door nila, no? Kasi paniniwala natin, when you wish or when you pray, when you knock on the wood, magiging totoo, it will be granted. At the same time, if you look at the aisle of the church, we believe, pag mas mahaba yung aisle, pag kinasal ka, mas mahaba yung magsasama, di ba? And with the connection of the bell, di ba? Sabi ni Sir Janelle, tama yung sinabi niya na pag mas malaki yung bell actually, makikita mo mas malaki yung sakop ng poblasyon na yun. Which is nag-matter dito sa Metropolitan Cathedral. And actually, this is the seat of the Archdiocese in the Pampanga. Kaya, well, this is the population area. Makikita mo kung gano'n din karerehoso yung mga Kapampangan taga San Fernandez because we have 35 barangays and most of the barangays were named after patron saints. We have the Santa Lucia, San Jose, well, San Juan, no? Lahat ng halos mga barangays namin, no? Ilan lamang yung pinangalan sa mga pagkain like the Barangay Sagin, no? The Talabastagan, and the Kemyawan, which is siya yung parang madaming mga tubo o yung mga sugar cane. Eh, so, sorry, ano lang yung Talabastagan. Talabastagan is in the Net po yun eh. pero Talabastagan is actually is the border of Angeles. Well, ayun, sa Lara, ayan, si Lara, Barangay Lara, is yung mga, madami daw silang ano doon, mga chilis, ayan. Well, what else? Here in Metropolitan Cathedral, with additional with the nasabi din yung history ni Sir Janelle, nung nasunog ito ni Luna, actually, ang kanyang purpose is para hindi siya gawin puta ng mga Amerikano. At same thing with the City Hall namin, sinunog niya. No? Kasi paparating na yung mga umbo ng mga Amerikano, pero ayaw niya gawin or mapakinabangnan ng mga Amerikano yung simbahan na ito, kaya sinunog niya. No? Si Fernando Campo ang nag-resort nito doon sa pangalawang sunog. No? Siya din yung madami siyang mga ginawang mga, especially mga retablo, no? Ginagawa din ni Fernando Ocampo. Yan. So we are so proud that we have the first Philippine modern architect dito sa San Fernando. Kaya So ngayon, papunta tayo sa palengke. Palengke tutor tayo dito. So maraming masasarap na makakain tayo dito sa San Fernando. This is the market. Nasa palengke na tayo. Yung po, nandun na po yung mga kalesa natin na yun ang susunod natin gagawin. May paano pa? So, kung nakita mo sir, tama Sir Joseph, actually, si City of San Fernando, Pampanga won the latest Tourism Enterprises Awards Grand Winner ng Palengke Tour sa buong Central Luzon po. We're the most outstanding culinary tourism program in the city in Region 3. While our kalesa is preparing, kasi imagine na natin this is the premise na we are with our mothers, bata pa tayo, no? Sabi na pangalan niya siguro ay Rosario kasi pinangalan siya sa Holy Rosary. Tapos galing tayo sa simbahan, mga bata tayo, makukulit tayo, labas tayo ng labas, pero hindi tayo, sinasama pa rin tayong pilit. Sa amin po, ang tawag po sa aming mga nanay, ima, pero gawin ko na lang mas nakakaiyak. Ang madalas po talaga nagsasama sa atin would be our lola. Apo. Sa atin po, ang tawag po sa Kapampangan po, ang tawag namin sa mga lola namin ay apo. Okay? Apo, kunwari, apo, and then yung pangatpalaya, ako apo Fred, apo Ningning. Ganun po ang mga lolo po namin. Actually, yung apo po na yan, sa Manila, di ba, sa inyo po ang apo. Sa amin po kasi, wala po kami masyadong O dito, ginagawa naming U. Kaya pansinin niyo po, ang pangalan po namin ay Lakad Bisita San Fernando, hindi San Fernando. Nakakatawa nga yung mga Espanyol, hindi niya na-recognize na ang mga Kapampangan, hirap na hirap sa F, sa P, hirap na hirap sa P at saka sa M. H. Pati sa H po. Kasi yung
po namin may pagkamali talaga eh. Kaya yung pinipilit nila na San Fernando, hindi San Fernando. U pa yung dulo, di ba? Same concept, kaya yung Apo, di ba yung Apo? Yung Apo is the same concept kasi po nung araw, ang pagiging Apo, ayun yung reciprocal partnership ng lolo and grandson. You call your grandson Apo, we call our grandparents Apo, you call your grandson Apo. Same spelling. Kasi may reciprocity. No? Apo, so ganun galing yung Apo. Tapos malupit lang tayong gumamit ng mga palayaw. Halimbawa po, ang pangalan mo, Fernan, itatawag sa'yo, Balags. Kasi yung mga Balags dahil nalaglag ka ng bata. You fell down, ganyan, no? Ganun tayo mga Pilipino. Ang pinagmamalaki po namin lubos ay ang amin pong mga pagkain. Okay? So, habang nandiyan po kayo nakapwesto, isa po sa pinagmamalaki ng City of San Fernando, Pampanga ay ang pagkakilala nito sa cheese bread. Cheese bread. Okay? Alam niyo po ba na ang palengke na to ay isa sa mga lugar kung saan makikita ang original na LA Bake Shop. Diyan po siya nagsimula noong 1985. At yung LBS, this is one of the few places na yung dalawang yan magkalaban. No? Isama nyo na si Goldilocks. Ginagaano kayo ng panibagong option. Okay. So, sino po ngayon? Tatanungin. Okay, sorry. Ngayong part na to is panahon para ituro ko po muna sa inyo yung cheese bread. So, definitely cheese bread po ay gawa yan sa cornstarch, yeast, salt, egg. Your typical, kung ang pandesal, di ba, ay gamit ay flour, cornstarch lang sila. Pero definitely, ang concept po ng cheese bread, sabi nila, would be to substitute na pag nagpandesal ka, hindi ka na mag-cheese. Hindi ka na magpapalaman ng cheese. Ang unang konsepto would be cheese desal nung pinakauna po. Okay, hanggang sa na-formulate nila ng maganda na naging cheese bread na siya. Halos lang po rin cheese sa bread. Kasi ngayon, mas ikaw ang cheese desal. So, nagtanong po si Ma'am Kat, ano po bang kwento ng dalawa na yan? Magkalasa naman sila eh. Magkalasa po sila. Ngayon, meron akong, ang gagawin po natin ay malalaman natin kung sino ang Team LA, sino ang Team LBS ngayong araw. Okay? Iilisa natin Team LA, Team LBS. Pero ito ang chika, ma'am. Ito ang chika. Gusto namin yung marites. Sa mga gusto ng chika about sa LBS, makinig po kayo ng konti. Ha? Ang LA po, naririnig ba nila ako? Nag-break ka, sir. Lagot ka. Definitely. Mas marami sa akin kasi Sino po mas lamang dyan? Ganito ko po yung kwento. No? Ang LA po ay bago 1985 ay isa pong grocery store. Katabi niya si Silas. Makes sense na ang pangalan niya po dati ay Bart's Grocery. Bart's Grocery sa pamilya po niya. Noong 1985, ang LA Bake Shop po ay naging ang Bart's Bakery ay naging LA Bake Shop 1985. Ganun na po katagal ang bake shop. Ilang taon na po? 41 years old na. Okay? Sabi ng press release ng LA Bake Shop was formulated noong 1988 ng mag-inang si Angie at si Dennis Lim. Si Dennis Lim po si Denlim's Kitchen. The chef Dennis Lim. Sila po ang may-ari na. No? LA Bake Shop. However, noong 2008, ang LA Bake Shop po ay nag-separate na sa kanyang mga partners. Okay? Tapos naman nanatili sa Lim administration hanggang up to the present. Last year, meron silang patalastas, meron silang post sa Facebook. Now, we are LA Bake Shop from 1985 and we don't come in any other names. Okay? So, ayun po ang paliwanag nila. So, saan ngayon papasok si Angie? Ay, saan ngayon papasok si LBS? Sino si LBS? Si LBS, ang kwento ng LBS, bago sila maging LBS, nagsimula yan sa lola nila na Julia's Bakery sa Arayan. Ganito mo eh. Para, kumapit ka sa kwento. Si Julia's Bakery, ang ginagawa niya, yung mga goods natin sa Pampanga, binababa niya ng Divisoria. Tapos, ang pinapalit sa Divisoria would be mga harina.
Sa sobrang dami niyang harina sa Arayan, nakapagtayo siya ng bakery, yung Julia's Bakery. Yung anak niya, ay yung daughter-in-law niya, nakakuha ng panadero na nag-introduce ng, para hindi na po sila magdala ng palaman, magtinda tayo ng pandesal na may cheese na. Okay? Tapos, noong 1985, si Leonida B. Santiago, kinausap ng kumare niya. Ang sabi, uy, may pwesto kami sa San Fernando. Magtayo tayo ng bake shop. Noong 1985. At ang tinayo po nilang bake shop ay LA Bake Shop. Leonila Angie Bake Shop. Okay? So, ang claim nila, of course, sa kanila nagsimula yung bake shop concept, Pero yung recipe. yung recipe sa kanila. 2008, sa hindi malamang undisclosed reason, nag-break Breakaway. Yung dalawa. ang LA at LBS. Okay? So napapansin niyo, parang wala namang LBS nung araw, parang bago lang yan. Kasi nagsimula lang po yung brand noong 2008. Mangyari, noong 2008 nagkataon na si Apong Gari Kitchenette sa pwesto na yan ay kinailangang i-take over. So ang mga Santiago ay pinili nila yung Apo Gari Kitchenette at pinangalanan nilang LBS Bake Shop and Kitchenette. Kaya pansinin niyo muna ang LBS ay may paninda rin na palabok, pares, pansit na mula po sa Apong Gari. Kaya yung mga taga San Fernando mas kilala yan bilang Apong Gari. Kaya po naging LBS naging LBS yan. No? So mula sa friends, ngayon po ay sila na po ay kasamang nagnenegosyo ng pasalarapan ng kitchen. Team LA! Sino po ang Team LA? Team LBS? LBS ako, LBS. Okay. Tikman ko Pwede na po lapit LBS po kayo? kanina eh. So, LA ako. Ma'am, pwede niyo po akong tulungan, Ma'am Francine? Selfie! Subukan niyo mong pareho para kalaman niyo po. Tumitigas na selfie. So we tried. This one is ano? Ang dilaw is LA. Panimula pa lang, masarap na. LBS or LA? Ito naman yung LBS. Dito po, dito po. Okay, sir. Ano ang tip ka? Mas moist siya. Anong nauna? LA? LBS daw. It's like sasakay tayo ng kalesa. Ito yung mga kalesa. Wala pong Taga magkakalesa. Request ko lang na i-on niyo po yung volume. Magkakalesa tayo. Pinakamahabang kaya. Sir Joseph, Sir Jing, dito po kayo, dito po. Pwede back ride sa likod ng kabayo. Dito po kayo. Dito po ang daan, sir. Sir Jing. Ay, picture mo muna. Ano pangalan ng kabayo mo, kuya? Ha? Si Lolog. Sakit tayo kay Lolog. May naalala ko yun, bumaliktad yung ano kalesa. Bilang po sila, sir. Pero niyo po pag... Nakasakay kami sa kalesa. Eto. Ano? Akala ko malag, parang Buti na wala kang belt bag. ng lahat, tayo po iikot ng hanggang po rainwater mega capital. Okay. One. Okay. Number 2 po. Kung sa number 2, pwede na po. Okay. Radyo, pwede pala yun. Number 3. Pwede yung gano'n, yung mga extron, yung mga transistor. Sakali po yung number 5. Cute naman. Ay, naku, first time na we're doing the kalesa tour. Dito po kami. Sir, yun na kami sa harapan namin.
umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Welcome po. Welcome to the Heritage District of San Fernando, Pampanga. Heritage District was assigned its distinction in 2002 as the Heritage District of San Fernando, Pampanga. History of the city of San Fernando, Pampanga. Mexico, a petition to have its own. Kami na po ang the first house that you'll be seeing on the on the right, is on as part of their district in San Fernando. A 95 concrete reinforcement. Okay. Now, Kasan and Sony's Heritage House. It is actually on your right. It's Kasan and you know. Right for everybody. This house on the system under construction in the big zone in Philippines. The most targeted operations by 2028, but full operation is expected on 2032. It's actually important that the Bagma stretch of the Manila-Dagupan rail system on February 2029. This event signaled the beginning of the exponential growth of about by the sugar boom in the province of Pampanga. Dr. Jose P. Rizal visited the town as a part of his mission to recruit members of the La Liga Filipina the same year. So here is the original place of the again, this particular station is very in the boom of sugar industry during after 1892. And because of that boom, one of the important landmarks we have today, San Fernando would be the Pampanga Sugar Development Company. Before Pasoteco, the Philippine sugar industry was dominated by American capital. 1918, Pasoteco was the first central in the Philippines, financed entirely by local Philippine capital. If you know Ivan Hinax is from San Fernando, Pampanga, he was actually adamant in making sure that the Pasoteco story will still remain in Pasoteco. He was the CA chairman by that time, and one good thing is that Megamall, they have kept the chimney that is original part by the Honolulu Iron Works. And did you know that the city itself is picture that you are right now. Come on. Welcome to this mega capital town. Capital town, an 11-hectare mixed-use building that will now be home to merchants,
residence, condominiums, and a museum will be soon built. It is also a commercial in the past. Promotion is not to you by McDonald's. We're not in any way sponsored by McDonald's. Pero malay nyo soon, pag nagpatuloy tayo. Okay, so we want to share to you the development of the once Pampanga Sugar Development Company. And look at us, so beautiful. We're so beautiful from Calesas in the city before 10 a.m. Yes, sir. It is similar to Burgos in GC. Biggest rainwater park spans 2 floors with a central water retention facility as the main feature. Built as a direct San Fernando's long-standing flooding problem, where entire barangays and major roads regularly submerged during typhoon season. Since because of the NS North-South Railway commuter system as well. Okay, and one good thing about our mega rail capital town is the promotion of the Gawin yung smoke pipe. maybe distance lang po na second to fourth floor will be its use. It will be residential and everything. And if you wish to know more about Mega World Capital Town, you can just visit the showroom in front of you, the one with the bell tower, the Capital Town Sales Office. Mabuhay everybody! Mabuhay! Mabuhay! Truly Filipino. Pasoteco is truly Filipino because during the time, as mentioned to you, before 1920, in 1918, most of our sugar companies here are American capital, kapital ng mga Amerikano po. Ang ating pong tanim ng mga sugar canes ay Amerikano po ang nakikinabang. So by 1918, they founded the prominent families in Pampanga, the sugar barons, the Lasatins, Buwan, has started their capital for Pasoteco, 100% Filipino-owned sugar development, sugar milling company. White marker because when the Filipinos surrendered on April 9, 1942, next day after, the Japanese has asked 70,000. They mandated 70,000 both Filipinos and American forces to walk from Bagak and Mariveles down to Capas. Good enough for the station that became a stopping point for our Filipino and American soldiers that time. So if you will be seeing white markers on your right, typically on the right side of the road, that commemorates a place in time where our soldiers has walked on the way to O'Donnell. In recognition to its use for the city and as a whole. It used to be Pampanga High School in the day and was used by the University of the Philippines. We'll be asking the first Kalesa if we can enter SKK. Sa silong po muna tayo. Pasok muna tayo. Sige po, yung pag-training sa mga So yung mga gusto pong mga restaurant break, it will be on your right. Para po na port. Kasi po nagsisimula pa lang. But in the storage, most of the artifacts here are coming from the San Fernando train station. Before po, it used to be a museum. But because of the construction, what they did now po, ginawa po nila giniba. It is protected right now by mesh wire. Until it opens back again, yung mga properties natin dyan,
On low. May entrance fees tayo, 150 yan. For the students, 50 pesos. For regular. Cheers, please! Dami may bulaklak. May Lover bulaklak. boy po talaga yung sa Okay. Playboy. Tagalagbaw? Black boy yan yung No, gallery. Ang magdukit mo na. Old photos. Sinopon Festival during December. Meron po tayo dito Torrillos for the Lenten season. And then, the first Filipino Cardinal Santos Acquapa, the marker sa tapat po ng Macdo, and Toy Me by Toy Me. Yung Denmark? Yes po. Trying to depict Denmark. National artist, created by national artist Toy Me. So, ayun po yung SKA. Parang Toy Me. Toy Me. Ma'am Rolly, bye-bye! Okay po, alis ang kinaranasan ng aming bayan ng San Fernando, Pampanga ay ang aming pong mga festivals. Para madali po matandaan, dalawa lang po ang sa aking isipan. Isa ay lantern, isa ay lenten. O, diba? Lantern, lenten. Yung mga heritage houses, nakaunang kalesa po is now approaching the Lazatin House. Remember the Pashatec? Si Lazatin po ay isa sa mga prominent families na nagkambag po ng Pashatec. Makikita niyo po ang mutual sarap ng Pongkle, Lazatin. Ang pangalan po ng kanilang bake shop dati ay SL. Is a creative word na binuo mula sa initials ng kanilang mga pangalan. S for Singyan, L for Lazatin, SL itself. Ganun na para San Fernando din. No? So the first house on your left, right now, kung puro tayo kanan na, ngayon po kaliwa naman tayo. Una po sa ating listahan ay ang Lazatin House. Okay. At ang San Fernando, Pampanga po ay isa sa mga bayang may pagpapahalaga sa kalesa na ang mga sasakyan ay hihinto para sa mga kalesa. Kumbaga, lola natin ang kalesa, kaya kayong mga jeepney dyan, gumayo sa inyong mga ninunoy. At kaya po may mga sa harap ng mga saraw natin na jeepney. Kasi kadalasan ng mga naging jeepney driver natin, previously mga kalesa. In memory of their horses, nilagay yung mga horses sa tapat ng jeep. At sa inyo ng saraw, kayo ka na yan. After mo ng mayor during the Philippine Revolution. Natin ay natanggap sa kanyang presensya during sa visit ni Jose Rizal. At kulang nasa Consulti Street. After Consulti Street, sa kaliwa ay yung Tabakalera or naging office ng tabako na pagmamayari ni Don Ramon Lopez noong 1936. Ito ay kinuha ng mga hapon ng mga kempay ng panahon ng hapon. At matapos po nitong post sa unang kalesa ay ang tinatawag na Hizon Ocampo Heritage House. Ito ay pinaman na kanilo siya Hizon na ikinasalan si Basilio Ocampo na naging mayor din ng San Fernando. At ito ang birthplace ni Fernando Ocampo, ang ama ng modernong Pilipinong arkitektura. Kung nasa kaliwa, ang Hizon Ocampo House. At ito po, ganda na Hizon sige yan, nasa panahon ni Parker Rivera, na sa pagkamayari yan.
Philippines noong 1943 hanggang naging headquarters ng American ng 6th American Army during and of 1905. At sa kanan, isang sa kanan ay ang Augusto P. House, Dora Santos and Angelica Ventura. Precious by Maria Salme, a volunteer of Red Cross during the Philippine Revolution. By his mother and son Augusto P. Itong lingkod ng bata, isang asal sa education. Itong kaliwa ay ang Pampanga High School ng dati presidente ng ito din ay sa isang distinction in hotel for one night ni General Tour at 1533 years sa simbahan na ng ating City Hall na parehong sinunog noong panahon ni alam niyo ba na kita sa inyo sa una ay ang Pedro Bridge na kauna Pilipinas pinatulong sa din ng Pampanga at naging unang pasada sa Pilipinas. At ang balita na yan ay hatid sa inyo ng Sotero Baluyot. Tayo po ay nasa aming palengke na panalo sa Tres Awards. Tres Awards. May kamay chili pa, oh. Kamay chili. Okay, maraming salamat po sa mga traffic managers. At ang ganito kung wala si Jay. Yan mga bakery, oh. Ito yung LA Bakery. Home of the original cheese bread. Ayun, oh. Sa property ko saan tayo. Ayun na yan. Okay, back sa market. Sa ating palengke. Okay, here we are. Back sa market. Karoon ng nakaraan. Tingnan silaki natin. So, katatapos lang natin ang Kalesa Tour. Ikot natin ang Heritage District. Pumunta na sa Capital Town. Nakita natin yung natin lugar kung nasa yung ginagawang North-South Commuter Rail at iba pang mga importante structure dito sa San Fernando. Ngayon, back tayo sa palengke. Tayo sa palengke. Sa tour, di ba? Meron pong, ay ba, yung mga room for improvements. Ang ano lang po kasi, pagkagabi, pero ayun lang yung ikot eh. Pero kahit sa sarili nilang initiative, pwede na yung mangyari ng kahit ng mga hapon. Kasi isa lang tao nakaano, tapos kahit ikot lang ng ikot ng ganon. At least, maraming room for improvement, pero at least po meron ng panimula. Yung kagandahan, bago tayo pumunta dito, meron po ang ating ima na checklist. Pinapabili niya po tayo. No? Huh? Para mapag-aralan po ninyo ang culinary heritage ng Pampanga. Ang mga nakalagay po dito, basta nyo, pindang, bangus, puro mustasa. Ano, ang hirap hulaan ng tanghalian at ano? Andali. Pindang. Oh, mahirap mag-ihaw mo. Ikaw naman, pinahirapan mo pa kami. Prito mo. Ikaw naman. Okay. Pero pag pupunta po tayo sa palengke, ano po ba ang una nating... Meron tayong nakalimutan eh. No? Aro, wala tayong container. Ang City of San Fernando po ay may ordinansa ng iwas sa single-use plastic.
Pero, So mga eco bag na. pero pakalumahin pa natin, tayo po pag pumupunta ng palengke, ano ang usual nating dala? Bayong. Bayong? Garapon. Bayong? Pero nung panahon nyo, fishnet na ang dala. Fishnet na. So gusto niyo ng bayong? Samahan niyo po kami. Mabuhay, officially welcoming you to the Palengke Tour of the City of San Fernando, Pampanga. Come and join me po for our first stop, bayong hunting po tayo. Oh. Yan, sa loob, sa kanan. Ano ba yung dyan? Kinausap ko na yan. May commission ako dyan. Nasabihan ko na dyan. Tour guide talaga eh. Tour guide talaga eh. Tatay ng bayong daw. Ano tong nakasulat na number? Ano yung number? Waiting! Dito naman oh. Waiting yan! Bayong hunting. So ngayon naghahanap tayo ng bayong na gagamitin natin para lagyan ng mga pamimili natin dito sa San Fernando. Hello. Morning. Okay, sige, thank you. Hindi kita nabilhan bro. Okay na, okay na. So, bro, distribute. Okay na daw? Yeah. Mamaya pang konti. Sabihin niyo muna yung mga G. Jesus Life Grandfather, the Bayong Abanico. Okay. So, ang aming pong simbahan, nandun. Ito kasi palengke. Ang aming palengke ay hinayos po, deposit dun sa ino-offer. So, ang pasilyo po natin would be pwede siya for food crawl. While yung sa may bandang kanan niya dun sa unahan would be ang ating pong wet and dry market. And then ang ating east-west would be peripheral stores. So, Market tour. May mga uniform. Bili na kayo. Yan po, mamili na kayo. Hello po. Good morning. Good morning. Morning po. I think this is the wet market na. Sarap na. Tinapa. Tinapa ko, kabangso, kalamansi. Hiwalay pala yung wet market. sige po. Panay ang tapa natin ang iwa. Naibawa na natin yung iba. Miss ko to. Duhat. So, ang aming pong palengke ay nahati pa meat, wet, vegetables, peripheral stores. No? So, pwede po natin ipakita din sa ating pong mga bisita yung ating pong kultura po ng pag-boneless ng bangus. Te, start nyo na po pag-boneless na. Nandito po tayo sa first stop. Iwain ang bango. So, ang Pampanga po ay hindi naman totally landlocked na pang-probinsya dahil kami po ay nakakonekta pa sa Manila Bay. Pero po ang kagandahan, dahil po sa pagiging gitna natin sa geography, pwede po tayo mga stop points. Gitna po tayo ng commercial. No? So, sino po gusto mag-try mag-debone ng bangus? Dito lang po kayo kay Ate Lala na nandito na simula pa ng kanyang kabataan. Okay. At ang kanyang favorite song ay La 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 La. Ang bangus po sa kulay, gatas. Oy! Sino pong gusto mag-try? Maging bangus. Dito po! Tandaan niyo yung pwesto namin.
Marunong din kayo magawa sa relleno. Opo. Sige. Tatanggalin lahat po ng tinik sa loob. Oo, yun. Opo. Babaliktad po natin, boss. Dito po tayo. Yung boneless bango si Ate Lala. Okay, boss. Ay, pangus ka na. Thank you po, thank you. Ang pindang ay So, Pampanga could be one of the few. Ready na yan. Pwede patingnan tayo kung ano yung proseso natin tayo. Pasok po, dito po. Tapos dito na lang po yung iba. Dito po yung iba. Anayin po natin si tatay. No? Kasi magtatanong tayo eh. Kasi kahit po ako, hindi ako masyadong maalam sa pinta. ano yung pindang? Tapang kalabaw. Tapang kalabaw. Pindang damulag. Damulag po sa amin. Kapampangan. Yung kawag-kaibigan ni Lupita. Kapampangan, pindang kamulag. Pindang damulag. Medyo maasim ng konti. Hindi masyadong maasim. Karamtaman lang ang So munado. ito po yung precursor ng tosino po ninyong nalalaman ngayon. Pindang po ang indigenous concept ng pag-preserve natin ng meat. Tay, pwede mo mag-focus saan, Tay? Gawa ng San Fernando. Gawa ng San Fernando. Kaya po si Pampangas Best, di ba po galing sa Pampangas si Pampangas Best? Dahil po ang preservation natin nag-start po sa Ano Pindang. ito yung pindang? Pero walang Nag-improve na lang po sila ng matamis na version. Pero walang Pero dapat hugasan mo muna. Apo. Pero yung ano ulit tayo? bata kami lagi. Hindi ko alam. Isabela, hindi ko alam. Cavite, iba-ibang lugar eh. Okay. Na, Pindang palay kalabaw. stainless. Skinless pindang. Oo. Iba ito, sa longganisa, parang suriso. Ito baboy. Baboy lahat dito. Itma. Embutido, pork. Natawag sa nagmamadaling street food. Ano nagmamadaling street food? Kwek kwek! Quick, quick! Let's go! Sa vegetable section naman tayo. Mustasa naman. Classic mustasa. So next in line po natin ay ang mustasa at puro. Magkano yung mustasa niyo, te? Magkano? 60? 10 na lang sa te, 10 na. Alam niyo po yung concept na suki, galing po siya sa Hokkien word na nagsabi, suki. Na ang ibig pong sabihin ay parang prominent guest. No? So ang suki sa Pilipinas, Crush ko mustasa dito. pwede daw palitan, te. Natagyan ko yan, sir. Okay na. Hindi, parapos lang na po ito. Tara na po! Tapos na tayo. So sa palengke po, meron din po tayong kultura ng pagsusuki kung saan reciprocal debt. Tayo po kasi ng mga Pilipino, mahilig tayo sa utang na loob eh. Di ba? Meron tayong suki ng pananalig natin, hindi niya tayo lolokohin sa hindi sariwa. Tapos, meron po kayong suki na lagi naman nandito, no? So, ang tawad po natin halos kalahati. Si John Lloyd. Okay. Nandito tayo sa pwesto ni Kuya John Lloyd. Konting paligo lang naman ang lamang ng tunay na John Lloyd. Ay, tamales. Tamales. Opo. Ano naman ang Tamales. Ang laki naman ng tamales. Magkano isa nito? Toys, nasa ang aming regalo? Ito po, regalo ninyo. Chan Chan! Ay! Okay. Para po sa lahat, pero doon na natin kainan. Pero hayaan niyo po ako na magkwento po ng Kapampangan. Ang tawag po namin dito ay Suman Ebus. Sa ibus. Ang suman po, syempre, sticky rice concept. Pero yung ebus po ay yung mismong dahon niya po. Yung dahon po yung ebus, hindi po yung laman. Ay, ang tawag po namin dito ay suman bulagta. Bulagta. Suman bulagta. Gabi naman ito tayo, di ba? Di ba yan magkayaka? Gabi. Gabi po. Taro. Di ba gabi? Ang kwento po, kaya siya tinawag na bulagta kasi pag inopen ninyo, yung laman sa loob bubulagta. Buhaghang itawa. Bumubulagta, kaya suman bulagta. Bubulag lang siya. Next, yung Kapampangan tamales. Kapampangan tamales. Boboto po, no? Pag nakarinig kayo ng tour guide na ang sabi na Mexico ang nagdala ng tamales sa Pampanga, gugulpihin kayo ng mga Kapampangan. No? Bago pa dumating ang Manila Acapulco Galleon sa Pilipinas, ang mga Kapampangan ay meron ng boboto. No?
tama po kasi na may pagkakapareho. Ganito po kasi ang madaling sa pagsasabi sa kanila. Na ang tamales ay galing, na-inspire tayo sa Mexican tamal. Na kung sa kanila ay corn, sa atin ay rice. No? Pero noon pa man, meron na po tayong konsepto ng boto na nanggaling po sa mga Indonesian, sa Ternate, Indonesia, nung ang mga soldiers natin sa Guagua ay nasa Ternate. Na-inspire po ito sa botok-botok, which means lamp. Lamp, no? Ang tangi lang po mga changes ng Kapampangan pangalis natin would be the presence of, sometimes meron na tong atsuete for food coloring. Pero this is distinctly Kapampangan tamales. Pero ganoon naman po sa Pampanga, sa galing po nating mag-accommodate para madali na lang ipaliwanag Mexican tamal. No? But we actually have our own even before they came. Alin? Hindi rin naman mali na sabihin na na-impluwensyahan tayo kasi syempre kung ano yung mga ingredients na dumating ay in-incorporate na lang po natin sa atin pong mga panluto. Okay? Oh, Thank you, John. Thank you, John Lloyd. Thank you, Kuya John Lloyd. Pachamba. Darang Babies Halo-Halo. May halo-halo. Very interesting yung market nito, Bert. So, halo-halo tayo muna dito sa palengke. Walang halo-halo. So, kain tayo ng halo-halo. Mainit pero perfect pala ito sa weather dito sa Pampanga. Palabok pa, sarap. Joke lang po last part. So, tikman natin ang palabok. Tingnan natin yung palabok. Sarap. Sus pala, kulang na. For na dumadaan. Okoy. Okay na okoy. So this po ay ang pagluto po natin ng okoy. So definitely meron po tayong ginayad na papaya, kalabasa, And butter. and ito pong ating concoction. At saka yung atin pong hipon. So lagi po tayo napupulaan na parang hindi healthy yung ating food. Ang snacks po ng Kapampangan, all natural. Di ba? All natural but always fried. All natural but fried. Okay ba? So actually po, kung gusto niyo pong tikman, pwede na po natin tikman. Ito po pong pagkakaiba. Sineselebrate natin yung diversity of our food. Alam niyo po na ang pagkakapareho ng mga pagkain sa Pilipinas ay ang pagmamahal po natin sa sausawan. Sa Sangkapande pa, bago na pa. Okay po. So ngayon po, hingi tayo ng volunteer. Sino po ang gustong mag-try, magluto? Nakikita ko eh. Yung misis ka. City of San Fernando! Alright. Welcome to Mutuang Bale. Bango. Pichu-pichu. Pork empanada, egg pie, chicken plus. Wow. So, welcome to Di Matuang Bale. And this is the former SL supermarket. Ayan po siya, SL. Okay. The SL stands for the Encarnacion Sinian. And the SEL is Serafin Lazate, who are the owner of the Lazate House in Front, the Heritage House in Front. Sa kanila dito. No? Well, the story behind the supermarket actually, this is the first commercialized supermarket no way back when they used to build the SM supermarket. Parang ito daw yung SM dati. No? Parang pag dito ka daw namili,
Ito social na yung datingan natin noon. No? Anyway, their product is focusing on their current recipes, especially with their ensaymada. And yung pinaka-hinahanap ng mga parokyano nila dito sa SL Supermarket or di Magbombale and Cafe and Studio na siya ngayon. And if you still remember, kanina sabi ko may surprise ako sa inyo, and this is the time, the right time. Actually, this is not a big surprise naman. I'm so glad and grateful lang. Asan si Mama Lu? By the way, this is Mama Lu, the manager of the Matumbale. No? Katiwala ko siya ni Ma'am Aiden as a who is the owner of the Matumbale. So, my surprise or my special announcement actually, they will give us a free coffee for everyone. Grabe naman. Huwag niyo po isipin na yun ang hapon namin na. Ice coffee na lang. Ice coffee, yes. Medyo mag-refresh. Ano, no? Yung beans nila is pwede mo panapat sa Starbucks or sa CBTL. No? Masarap yung beans nila, quality yung products nila. No? Well, also they will serve some of their well-known Bicho airport pastries nila, no? Their products. And as Junel mentioned, parang one-stop shop nga ito, no? So, meron kayong like a art studio, meron kayong coffee shop, and the history, no? Kaya maganda talaga itong forehead day ng ating mga half-day tour, especially when it comes to the Palengke Circuit and other culinary or gastronomy tour sa Pampanga. Ayun. So hopefully, you can always consider din sa Lomat Bombale sa mga future tours natin na itinara. Ito yung kalabaw. Opo, pindang, damugang. Ito po, inaano po yan, mustasa dito. Mustasa, Buro. buro, tsaka isda. Yes po. Hello mga kasenyor, nandito tayo sa Mutuang Bale, dito sa San Fernando, and I'd like to end our vlog, ang ating lakad bisita San Fernando. Natutuwa ako na naka-join tayo ng tour nito dahil na marami tayong nalaman tungkol sa San Fernando, Pampanga. San Fernando City, ang kanyang culture, ang kanyang history, ang kanyang heritage. Salamat sa community guide na si Junel na talagang itinur tayo sa kanyang bayan ng San Fernando. So, nag-umpisa tayo sa may simbahan mismo sa Metropolitan Cathedral ng San Fernando na narinig natin ng kanyang istorya. Ito pala ay tinatag at dinisenyo ni Fernando Ocampo sa sikat na architect sa Pilipinas na dito pinanganak sa San Fernando. So, nalaman natin ang history din ng Pampanga at ng San Fernando na ito pala ay naging kapitolyo lang recently during the 1900s. At ito ay nagmula sa bayan ng Mexico at iba pang bayan. Pagkatapos natin ikutin ang Metropolitan Cathedral, pumunta naman tayo sa Palengke at pinaliwanag ko ano yung istorya ng Palengke. Nakatikim din tayo ng kanilang masarap na cheese bread na gawa ng dalawang sikat na bakery. Pagkatapos na sumakay tayo ng kalesa. Ang Fernando, isa sa mga natitirang bayan na gumagamit ng parin ng kalesa sa public transportation at ginagamit na ngayon ito sa kalang turismo. O nakalesa, binigyan tayo ng buko juice at inikot natin ang heritage district ng San Fernando. Nakita natin ang mga lumang bahay, nakita natin, dumaan tayo sa may gilid ng dating trains station ng San Fernando na naging very historic dahil isa to sa mga tinayo during the 1892 Ferrocarril Manila to Dagupan. At ito rin ang naging daan ni Rizal para bumisita dito sa San Fernando para mag-recruit sa mga miyembro ng Ladika Pilipinas. Ito rin ang very historic na naging sinakyan ng mga naging biktima ng death march during World War II at kilometer 101. Sumakay sila sa train station na to at para bumaba sa Kapas at finally tinapos ang kanilang death march papunta sa O'Donnell.
pumunta rin tayo sa capital town, ang bagong town, town na ginawa sa dating Sugar Central. Umikot tayo sa kanilang museum at bumalik tayo sa palengke kung saan nakatikim tayo ng mga traditional na pagkain dito sa San Fernando. Nakakita tayo kung paano ginagawa ang kanilang pagdidibong ng bangus, paggawa ng pinindang or yung parang tosinong kalabaw. Nakakita tayo ng kanilang buro, mustasa, at nakatikim tayo ng utoy. Nakatikim tayo ng halo-halo at saka ng palabok. So maraming pwedeng gawin dito sa San Fernando at pinaka-finally kumain tayo ng lunch dito. Nagpapasalamat ako kay Jonel, ang kanilang community guide ng organization to. Gusto yung kontakin si Jonel, ito yung kanyang contact number, details, at you can book a tour sa kanya or sa mga tours operators na nakabase dito sa San Fernando. So marami pa tayong pwedeng gawin sa San Fernando. Hindi lang siyang daanan, kundi isa siyang stopover para malaman ng kanyang mayamang kultura, ang kanyang mayamang history at ang kanyang mayamang heritage. With that, maraming salamat sa pagsama sa ating vlog ngayon. Travel while you can. Until our next vlog. See you soon.